Nardo! Ano bang pumasok sa kokote mo't pinalis mo si Manang Inday, ha? Di ka man lang nagsabi sa akin, asawa mo ako? Kasama mo sa negosyo? May karapatan ako malaman ng mga hakbang na gagawin mo. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang gumawa ng desisyon na parang ikaw lang may-ari ng tindahan. Lina, matanda na si Manang Inday. Hindi niya na marinig ang mga customer. Malabo na rin ang mga mata niya. Paulit-ulit siya sa paniningil. Nalilito kung sino ang nagbayad at sino pa ang hindi. Kaya nga nalulugi tayo. Sa lahat ng tanong ng customer, ha? Ha? Ha lang ang sagot niya eh. Di ba nakakahiya sa tindahan natin? At ang solusyon mo, paalisin siya kaagad-agad na parang wala siyang halaga? Ilang taon na natin kasama si Manang Inday. Hindi mo ba naisip na para siyang pamilya? Sa kanya na nga ako humihingi ng tulong ng mga panahong wala ka nung busy ka sa kalandian mo. Umaasa sa kanya mga apo niya, Nardo. Hindi lang siya tindera, tao siya. May pangangailangan. Hindi tayo charity, Lina. Negosyo to. At kung gusto mong umangat, kailangan mong magtanggal ng tao. Kaya nga pinasok ko si Melissa eh. Mas mabilis siyang kumilos, mas magalang sa customer, at aminin na natin, mas kaakit-akit. Kapag presentable ang tindera, mas dumadami ang bumibili. Ayan na naman tayo eh. Hindi lang pala tinderang hanap mo kundi pwede mo landiin. Akala mo ba hindi ko nakikita mga tingin mo sa kanya? Hoy, Lina! Huwag mong dinadamay ang personal na opinion mo sa desisyon ko para sa negosyo. Walang halong mali siya yun. Kaya mo lang sinasabi yan dahil ayaw mong tanggapin na hindi na epektibo si Manang Inday. Walang halong mali siya raw? Hindi mo ba naaalala si Esther? Yung babaeng pinagsabay mo sa akin habang nagpapakamatay ako dito sa tindahan? Akala mo ba nakalimutan ko na yun? Hanggang ngayon, may bakas pa yan sa puso ko, Nardo. At ngayon, may panibagong babae na naman? Tapos na yun, Lina. Matagal na yun. Wala na si Esther sa buhay ko. Hindi mo na dapat ibinabalik pa ang nakaraan. Talaga? Eh bakit tuwing gabi, pag nagigising ako, wala ka sa tabi ko? Saan ka napupunta? Sabihin mo sa akin, Nardo. Huwag mo akong pinaparatangan ng walang basehan. Hindi mo alam ang lahat ng ginagawa ko. Alam ko, Nardo! At pakiramdam ko, mas marami pa ako hindi alam. Pero tandaan mo to, ang pagiging babaero mo, ang pagiging maloloko mo, yan ang magpapahawak sa'yo balang araw! Magandang araw. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lina, 50 taong gulang na, at isa po sa inyong masugid na tagapakinig. Araw-araw ko kayong sinusubaybayan at tila ba nakakagaan ng pakiramdam na marinig ang kwento ng iba. Kaya ngayon, ako naman ang magbabahagi. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang isang kababalaghan sa buhay ko. Isang pagsubok na halos sumubok sa buong pagkatao ko bilang babae, asawa at negosyante. Ako at ang asawa kong si Nardo ay may-ari ng tindahan ng balisong malapit sa palengke. Noon ay malakas ang benta, palaging may tao, at tila ba wala kaming problema. Pero hindi nagtagal, humina ang negosyo at nadagdagan pa ang mga mas personal na suliranin, ang pagiging babaero ni Nardo. Ngunit mas lalo akong nabahala nang isang araw ay bigla niyang pinalitan si Manang Inday, na halos 1 dekada ng tapat sa amin, at pinalitan ng isang dalagang hindi ko kilala, si Melissa. Maganda, maputi, makinis, matangkad, at sexy. Parang artista. Sabi ni Nardo para raw lumakas ang tindahan. Ang masakit, totoo nga, dumagsa ang mga mamimili. Pero kasabay rin nito, dumami ang oras na ginugugol ng asawa ko sa tindahan. Hindi para tumulong, kundi para titigan si Melissa na tila ba siya ang produkto naming ibinibenta. Abalina, tingnan mo nga yung tindahan mo, dinudumog. Para bang may shooting ng teleserye dyan. May dumating pag-artista? Yan nga rin iniisip ko, Divina. Dati halos mapigta lang litid ko sa kakaalok ng balisong sa mga dumadaan. Pero ngayon, aba, may pila pa. Kala ko nga may na-aksidente sa loob kaya nagkumpulo ng mga tao. Pero nang masilip ko, si Melissa lang pala yung anto.
Aba yun nga, si Melissa. Ang ganda niya nga naman, no? Parang artista. Ang kutis parang itlog, makinis, maputi, tapos ang legs, abay parang hindi dumadaan sa alikabok. Pero Lina ha, huwag ka namang magpakatanga. Kita mo yung Sinardo? Halos lumaglag ang mata sa kakatingin sa tindera mo. Hindi ba't alam mong may kahinaan yan sa mga babae? Bakit mo pa pinayag niyang si Melissa na maging tindera mo? Ay, Divina. Mahirap na kasi maghanap ng tindera ngayon. Lalo na't maliit lang pasahod namin. Nung pinaalis niya si Manang Inday, marami rin akong inalok pero walang pumayag. Tapos biglang si Nardo. May kakilala raw siyang pwedeng subukan. Yan, si Melissa nga. Nung una ayoko. Pero dahil desperado na rin ako, edi pinayagan ko na. Si Manang Inday, kay tagal-tagal na sa inyo tapos basta nalang pinalitan. At sino ba talagang nakahanap sa batang yan? Si Nardo, di ba? Sus Maria Josephina, ang tanda na ng asawa mo, tapos kung makatitig parang batang bagets? Hindi mo ba napapansin? Doon nandun si Melissa, parang nanliligaw ulit si Nardo. Oh, Lina, Divina! Nakita niyo ba? Abay, ang daming tao, no? Sabi ko na sa iyo, si Melissa ang sagot sa problema natin. Ang sipag, ang galing kumausap ng tao. Parang may magnet sa katawan. Hindi pa nakakaisang linggo, may suki na agad. Eh kung si Manang Inday pa rin yan, baka dinaan-daanan na ng mga customer ang tindahan. Oo, nakita ko nga. Hindi ko rin inakalang ganito magiging epekto niya. Para bang nabuhay ulit ang tindahan? Nabuhay ang tindahan o nabuhay ang gana ni Nardo? Ay nako, basta kumikita tayo. Alam mo naman, Nina, para ito sa atin. Hindi ba't matagal na nating pinapangarap na ma-renovate ang bahay? O yan, malapit na. Saglit lang, tutulungan ko lang muna si Melissa. Baka nalilito na siya sa dami ng customer. Abat, ang bilis ha? Ang lakas talaga ng hatak ni Melissa sa kanya. Parang laging handang magserbisyo si Nardo. Ano pa namang bago kay Nardo? Basta may magandang babae, kahit hindi mo utusan, kumikilos. Yan ang malilina. Huwag kang pumayag. Ikaw ang asawa. Ikaw ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Hindi yung kung sinong batang bigla na lang sumulpot at kumukuhang parang agila ng mga hindi kanya. Tumindig ka! May karapatan ka bilang asawa, bilang babae. Huwag mong hayaang maiputan ka na naman sa ulo. Ay, yun na nga rin ang kinatatakutan ko eh. Ang maiputan na naman sa ulo. Baka mapuno na ako. Hindi ko alam ang pwede kong gawin kay Nardo. Malaki ang naitulong ni Melissa sa paglakas ng tindahan namin ng balisog. Halos araw-araw, punong-puno ito ng customer. Kadalasan ay mga lalaki, mapabinata man o may asawa. Hindi ko may tatanggi, magaling siyang makipag-usap at bihasa sa pagkuha ng loob ng mga bumibili. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin buo ang tiwala ko sa kanya, lalo na't nahuhuli ko ang mga tingin ni Nardo sa kanya. Hindi normal na tingin, may halong pagnanasa. Bago pa lumala ang lahat, kinausap ko si Melissa. Melissa? Halika nga rito saglit, may gusto akong sabihin. Opo, ate. May problema po ba? Wala naman. O sana nga wala. Pero una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat. Malaki ang naging ambag mo sa tindahan. Malaki ang pinagbago ng benta simula nang dumating ka. Nakita mo naman, hindi ba? Pati yung mga dating hindi bumibili dito, ngayon araw-araw na nakatambay. Salamat po ate. Nakakatuwa pong marinig yan. Ginagawa ko lang naman pong trabaho ko. Oo. At siya na pinahahalagahan ko. Kaya lang, may gusto ko ninawin. Tungkol po saan? Tungkol sa asawa ko, si Nardo. Si Kuya Nardo. May nagawa po ba akong mali? Wala ka namang ginagawang masama. Pero matagal ko nang kilalang asawa ko eh. Kahit hindi siya nagsasalita, kilala ko kung paano siya tumingin. At sa tuwing nandyan ka, parang iba ang kinikilos niya.
Napapadalas ang tambay dito sa pwesto. Nagkakape kahit mainit ang panahon. Napapansin mo ba yon? Medyo po. Pero inisip ko lang na baka bored siya sa bahay niyo. Hindi lang yon, Melissa. Babaero si Nardo. Ayoko mangyari ulit ang dati. At higit sa lahat, ayokong dito pa sa tindahan mangyari. Ate, naiintindihan ko po kayo. Pero maniwala po kayo. Wala kaming ginagawang masama ni Kuya Nardo. Wala pa akong balak o intensyon na masama sa kanya. Hindi ko sinasabing meron na. Pero bilang babae at bilang amo mo, humihiling ako ng konting distansya. Kung maaari, iwasan mong mapalapit sa kanya. Baka naman kasi kung saan pa mauwi ito. At ayoko masirang tiwala ko sa iyo. Sige po ate. Aaminin ko, medyo malambing si Kuya Nardo pero hindi ko po siya pinapatulan. Hindi ako ganong klaseng babae. Salamat, Melissa. Sana nga hindi lang hanggang salita yan. Kasi kahit gaano ka pa kasipag, kung masisira mo ang pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka rito. Opo ate, maliwanag po ang usapan natin. Balik na po ako sa pwesto. May sukli pa akong ibibigay. Akala ko nung araw na kinausap ko si Melissa, iiwasan niya na si Nardo. Pero dumating ang ilang linggo at napansin ko na mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Nahuli ko minsan si Nardo na pasimpleng umaakbay sa kanya habang naghahakot ng balisong. Si Melissa naman parang wala lang. Pero sa ngiti niya, alam kong hindi siya inosente. Ayoko nang gumawa ng eksena sa harap ng mga customer. Ayoko ring magpakapraning. Umasa ako na tutuparin ni Melissa ang naging usapan namin na hindi niya pagkakainteresan ng asawa ko. Hanggang isang gabi, nagising akong mag-isa sa kama. Wala na naman si Nardo sa tabi ko. Isang lugar lang ang naiisip ko na pwedeng puntahan ng asawa ko. Ang tindahan sa piling ni Melissa. Walang hiya ka talaga, Nardo. Natakasan mo na naman ako. Hindi ka na nahiya sa ginagawa mo. Kahit anong sakripisyo ko sa'yo, kahit anong tiwala sinasayang mo. Mahuli-huli ko lang kayo ni Melissa ngayong gabi. Papalayasin ko siya kasama ka. Buisit ka talaga sa buhay ko. Teka, ba't may itim na aso sa harap ng tindahan namin? Diyos ko, kaninong alaga kaya yan? Ang laki-laki naman. Ba't ganyan ang mga mata? Ba't kulay pula? At bakit may dugo sa bibig ng asong yan? Nako! Makauwi na nga lang at makamalapa pa ng aso. Umanda ka talaga sa akin bukas, Nardo! Noong gabing yun, hindi ko na nagawa pang pumasok sa tindahan namin dahil na rin sa itim na aso na tila ba nagbabantay. Hindi ito pangkaraniwang aso. Maliban sa laki at bangis niya, tila gutom na gutom ito. Isa pa sa mga ikinababahala ko ay ang dugo na nasa bibig ng matatalim nitong ngipin. Hindi ko na natiis. Pumunta ko agad sa tindahan. Nagbabaka sakaling naroon si Nardo at tahimik lang na nag-aayos ng mga paninda. Magandang umaga ate. Ang aga mo ngayong bumisita dito sa tindahan. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Huwag ka nang mag-abala pa, Melissa. Kagabi pa kasi hindi umuwi si Nardo kaya napapunta ako dito. Itatanong ko lang sana kung napadaan siya dito sa tindahan. Hindi siya dumaan dito ate. Pagsara ko kagabi. Wala nang kahit sinong taong pumunta rito. Tahimik ng paligid. Ay nako, sana naman kaya pumunta yon. Di man ko nagpaalam. Lagi na lang ganito, kung saan nagpupunta na parang binata pa rin. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap sa kanya ate? Hindi na, Melissa. Mas mabuti pa dito ka na lang sa tindahan. Baka naman nakipag-inuman lang yun sa mga barkada niya kagabi. Alam mo na si Nardo, parang walang asawa kung kuminos. Hahanapin ko na lang siya sa mga dati niyang tambayan. Sige ate, sana mahanap mo siya agad. Sabihan mo na lang ako kung may kailangan ka. At teka lang, Melissa. May tatanong pa pala ako sa iyo. Ano yun ate Lina? May napansin ka bang itim na aso sa labas ng bahay natin kagabi? O kahit dito malapit sa tindahan? Itim na aso?
Wala naman po ako nakita, ate. Tahimik lang kagabi sa labas. Kanino kaya aso yun? Ang laki-laki. Tapos ang lalim ng mga mata. Para bang hindi hayop ang tingin. May dugo pa sa bibig. Akala ko nga ilalapain ako. Di ako makagalaw sa takot. Baka busog siya, ate, kaya hindi ka nilapa. Swerte mo rin. Siguro nga. Ewan ko ba, Melissa? Parang may kakaiba sa gabi yun. Baka pagod ka lang, ate. Minsan ganyan tayo kapag maraming iniisip. Sana nga. O sige, maiwan na kita. Bahala ka na muna dito sa tindahan, ha? Hahanapin ko pa si Nardo. At kung sakaling mapadaan siya, pakisabihang hintayin niya ako. Oo, ate. Kung mapapadaan siya. Pagkaalis ko sa tindahan, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumungo ako agad kay Divina para humingi ng tulong. Mula pa noon, siya na ang naging sandalan ko sa lahat ng mga problema. At ngayong tila nilulunod na ako ng kaba at galit, siya pa rin ang una kong naisip. Walang tanong-tanong, sumama siya agad nang marinig niyang nawawala si Nardo. Pinuntahan namin ang lahat ng posibleng tambayan niya, sa kanto, sa talyer, sa sabungan, at maging ang bahay ng mga kumpare niyang wala namang matinong payo. Pero kahit anino ni Nardo, hindi namin nakita. Lina, halos nalibot na natin ang buong barangay. Wala talaga siya. Matutusta na tayo sa init ng araw kakahanap sa kanya eh. Sa totoo lang, nakakainis na. Kung wala siya sa tindahan at wala sa mga barkada niya, isa na lang ang naiisip ko. Wala na ibang pupuntahan niyo kundi kay Esther. Si Esther? Yung kabit niya dati? Akala ko ba tapos na sila nun? Hindi ba't nangako si Nardo sa iyo na hindi na siya lalapit sa babaeng yun? Oo, nangako nga siya, paulit-ulit. Pero hindi ba't ganyan lagi ang mga sinungaling? Magaling lang sa salita. Halika na, sasamahan kita ron. Hindi na dapat palampasin to eh. Hindi na uso ang tahimik na asawa. Kailangang manindigan ka. Hindi ka hayop na pwedeng italit hayaang lokohin. Hindi ako mahilig sa gulo, Didina. Hindi ako paningkera. Pero hindi rin ako tanga. Lahat ng sakit tiniis ko. Lahat ng luha nilunok ko. Akala siguro nila hindi ko kayang lumaban. Ganyan ka dapat. Alam mo ba, matagal na akong may kutob na hindi pa rin natapos ang ugnayan nila ni Esther. Ilang beses nang nakita raw sila ng ibang kapitbahay sa may palengke, magkasama. Pero hindi ko masabi sa iyo noon dahil hindi ko rin sigurado. Alam mo naman ang chismosa dito sa atin, minsan mali-mali rin ang kwento. Kung totoo nga ang balita na yan, hindi pwedeng basta-basta lang sila hayaang mag-iba saya. Ayos lang ba sa'yo na puntahan natin si Esther ngayon? Ayos lang. Kung nandun si Nardo, at kung totoo nga nagkabalikan sila, ako na mismong tatapos sa lahat ng ito. Tumungo kami sa bahay ni Esther para hanapin si Nardo. Halos 1 taon din ang inabot ng pagtataksil nila habang abala ko sa tindahan namin. Ako sa pag-aayos ng paninda, si Nardo sa pagwasak ng aming pamilya. Pinili kong maniwala na magbabago pa siya, na baka sapat ang pagpapatawad para matauhan siya. Pero hindi. Dahil kahit ilang ulit ko siyang tinanggap, bumalik at bumalik pa rin siya sa kasinungalingan. Totoo nga ang sinasabi nila, hindi talaga magbabago ang taong ayaw magbago. Esther! Ilabas mo ang asawa ko! Alam ko na dyan yung hayop na yan! Wala na akong pakialam kung mabulabog ang buong barangay! Basta't ilabas mo siya! Lina! Anong klaseng kabastusan yan? Bakit sumisigaw ka sa harap ng bahay ko? Wala rito si Nardo. Wag mo akong pagbintangan. Tumigil ka nga dyan! Wala kang karapatang magsalita na ganyan! Ilang beses ko na kayo pinatawad, pero hanggang ngayon kayo pa rin? Wala na ba kayong konsensya? Konsensya? Wag mo akong idamay sa kabaliwan mo. Matagal nang wala sa akin si Nardo. Hindi na yun nagpakita simula nang dumating ang tendera mong si Melissa. Bakit hindi siyang tanungin mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, mas malapit ang asawa mo sa kanya kesa sa akin. Huwag mong idaan sa paninisi ng ibang kasalanan mo, Esther.
Kung hindi ka marunong mahiya, ako magpapamukha sa'yo ng kahayupan mo. Alam ko hindi pa kayo tumigil. Sa bibig mo na rin mismo nang galing. Walang hiya ka talaga. Ilang linggo pa lang yan dyan sa tindahan si Melissa? Parang teleseryeng drama mo ah. Anong gusto mong magyari? Lumuhod ako? Magmakaawa? Huwag kang magpatawa, Lina. Dapat nga ikaw mahiya eh. Kung marunong ka mag-asikaso ng asawa mo, baka hindi na siya naghanap ng iba. Walang hiya ka? Ang kapal lang ka, mga babae ka? Iwan mo ako, nasasaktan ako. Sasabunutan kita! Ka na! Sige na! Naliya ko yan! Sige pa! Kakasuhan kita! Tatawagin ko ang tanas, may saksi ako! Tawagin mo mo ang barangay kung gusto mo! Hindi ka kawawa, Lina! Ang totoo nakakatawa ka! Iyak ka ng iyak! Pero hinahayaan mong lokohin ka ng asawa mo? Kung matalino kang babae, matagal mo na yang iniwan! Mas pipiliin ko pa rin masaktan kaysa maging kagaya mo. Walang respeto sa sarili! Walang respeto sa pamilya ng iba! Tama na nga, Lina. Tara na. Nagkakagulo ng mga kapitbahay. Wala kang mapapala sa babaeng yan. Basura rin lang ang lalaking pinag-aawayan nyo. Akala mo tapos na to? Hindi mo pa ako kilala, Esther. Hindi ako tipo na babae basta na lang susuko. Tandaan mo to. Sisigilin ka rin ng karma sa mga ginagawa mo. Umalis ka na! Ayoko nang marinig ang boses mo rito! Dito ka pa talaga naghanap ng drama? Halika na, Lina. Hindi tayo dapat bumaba sa antas ng mga babaeng walang konsensya. Oo, pero huwag kang mag-alala, Esther. Hinding-hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Nanginig ang buong laman ko dahil sa galit. Galit hindi lang kay Esther at kay Nardo, kundi galit na rin sa sarili ko. Noong oras na yon, hindi naawa ang dasal ko, kundi hustisya. Hiniling ko na sana karmahin si Nardo sa lahat ng kahayupang ginawa niya, na sana saktan siya sa paraang hindi niya makakalimutan. Kahit isang maliit na parte ng impyerno, iparanas sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ako ang nagsaing, ako ang naglaba, ako ang nagbenta, ako ang nagtiis, habang siya'y nagpapakasarap sa piling ng iba. Kung nasaan man si Nardo ngayon, sana nasa impyerno na siya. Sana nasusunog ang kaluluwa niya kasama ng lahat ng kasalanan niya sa akin. Ilang beses ko siyang pinatawad, Divina. Ilang beses ako nagpanggap na ayos lang, kahit gabi-gabi ako umiiyak. Pero ngayon, hindi ko na kayang kimkimin pa. Sana nga, Lina. Dahil kung hindi natin siya matagpuan, mas mabuti pa para tapos na rin ang konsumi mo. Baka ito na pagkakataon para makalaya ka. Huwag mong sayangin yan. Tama ka. Patawarin ako ng Diyos. Pero may mga panahon ay pinagdadasal kung mamatay na lang siya, Divina. Gabi-gabi, kapag pinipilit ko matulog habang wala siya, habang kasama niya ang kung sino mang babae na bago na naman kinahuhumaligan niya, pinagdarasal ko na sana wag na siya makauwi. Sobra-sobra na pasakit na dinanas ko. Hindi lang katawan kong pagod, pati puso ko, kaluluwa ko, nilamon na ng lungkot at galit. Malay mo, pinakinggan na yung dasal mo. Ang tagal mo na rin nagtitiis dyan kay Nardo. Paulit-ulit kang sinasaktan. Paulit-ulit ka rin nagpapaalipin. Ilang beses na kitang sinabihan na iwanan mo na yan. Marami ka bang makikilalang lalaki na mas mabuti, mas disente, at mas may respeto. Tingnan mo si Manuel. Asawa ko, hindi perpekto. Pero walang bisyo, hindi babaero. Bahay, trabaho lang ang mundo niya. Tapos ako at mga anak namin. Hindi ko na kailangan magtanong kung nasaan siya tuwing gabi. Maswerte ka nga sa asawa mo, Divina. Ako? Halos araw-araw may panibagong problema. Hindi na natapos. Paulit-ulit ko tinatanong sa sarili ko. Kulang ba ako? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Dahil ba hindi ko siya mabigyan ng anak? Hindi yun dahilan, Lina. Pag mahal ka ng isang tao, kahit ano pang meron o wala ka, tanggap ka niya. Hindi ba tayo ng anak para maging tapat sa'yo ang asawa mo? Ang tunay na lalaki hindi naghahanap ng iba. Ang tunay na lalaki hindi ka pa iiyakin gabi-gabi. Salamat, Divina. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagtulong sa paghahanap
Kahit wala tayong napala. O siya, uuwi muna ako at kailangan ko pang magsaing. Pero Lina ha, kung may balita ka na o kung biglang umuwi si Nardo, balitaan mo kaagad ako ha? Tandaan mo, hindi mo kailangang harapin yan mag-isa. Oo. Salamat ulit, Divina. Umuwi ako sa bahay pero walang bakas na umuwi si Nardo. Nandun pa rin ang kanin at ulam na nilagay ko sa mesa. Hindi man lang nagalaw. Ang tahimik ng buong bahay, pero ang utak ko, ang ingay-ingay. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Paano kung tama si Divina? Paano kung napakinggan ang dasal ko nung isang gabi na sana'y mamatay na lang si Nardo sa galit ko? Pero hindi ko naman talaga ginusto yon. Sa dami ng pagkukulang niya, hindi ko naman hangad na mapahamak siya. Buong gabi akong gising, nakatitig sa pinto. Kahit anong ingay sa labas, umaasa akong siya na yon. Pero walang dumating. Kinaumagahan may masamang balita si Divina. Kulang ba ako? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Dahil ba hindi ko siya mabigyan ng anak? Hindi yun dahilan, Lina. Pagmahal ka ng isang tao, kahit ano pang meron o wala ka, tanggap ka niya. Hindi ba tayo ng anak para maging tapat sa'yo ang asawa mo? Ang tunay na lalaki hindi naghahanap ng iba. Ang tunay na lalaki hindi ka pa iiyakin gabi-gabi. Salamat, Divina. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagtulong sa paghahanap. Kahit wala tayong napala. O siya, uuwi muna ako at kailangan ko pang magsaing. Pero Lina ha, kung may balita ka na o kung biglang umuwi si Nardo, balitaan mo kaagad ako ha? Tandaan mo, hindi mo kailangang harapin yan mag-isa. Oo. Salamat ulit, Divina. Umuwi ako sa bahay pero walang bakas na umuwi si Nardo. Nandun pa rin ang kanin at ulam na nilagay ko sa mesa. Hindi man lang nagalaw. Ang tahimik ng buong bahay, pero ang utak ko, ang ingay-ingay. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Paano kung tama si Divina? Paano kung napakinggan ang dasal ko nung isang gabi na sana'y mamatay na lang si Nardo sa galit ko? Pero hindi ko naman talaga ginusto yon. Sa dami ng pagkukulang niya, hindi ko naman hangad na mapahamak siya. Buong gabi akong gising, nakatitig sa pinto. Kahit anong ingay sa labas, umaasa akong siya na yon. Pero walang dumating. Kinaumagahan may masamang balita si Divina. Lina, may natagpong bangkay malapit sa sapa. Diyos ko, si Nardo ba yun, Divina? Sabihin mo sa akin. Hindi si Nardo. Pero isa sa mga suki niyo sa tindahan, si Mang Bert. Si Mang Bert? Yung matandang lagi nakaupo sa tapat ng tindahan? Anong nangyari sa kanya? Pinatay. Grabing ginawa sa kanya. Winakwak ang dibdib. Wala na raw siyang puso ng matagpuan. Diyos ko, sino namang may kayang gumawa ng ganun? Sa pagkakaalam ko, wala naman siya masyadong kaaway sa barangay. Yun nga. Pero may mga bulong-bulungan. Alam mo naman yung pagiging malapit ni Mang Bert sa mga babae. Marami raw siyang nilalapitan kahit may asawa pa. Tama ka. Madalas nga yung sinisita ni Aling Feli kapag nakatitig sa mga dalagang dumadaan. Pero yung ganong klase ng pagkamatay parang hindi normal. Hindi galit lang yun. May kumakalat na balita. Aswang raw ang may gawa. Aswang? Nako, Divina, wag mo nga akong takutin ha. Tagalan natin dito sa barangay ni minsan di naman ako nakakita ng aswang. Hindi rin ako naniniwala. Pero yun daw ang sabi ng mga nakakita sa bangkay. Parang hayop ang umatake. At ito pa, Lina ha, sabi nila, ilang gabi na raw silang nakakakita ng malaking itim na aso sa may tindahan mo. Divina, totoo yan. Nakita ko mismo nung gabi bago mawala si Nardo. Ang laki ng aso. Pula ang mata tapos may dugo sa bibig. Hindi ko makakalimutan yon. Akala ko lalapain na ako. Ano bang nangyayari dito sa lugar natin? Hindi lang ata babaerong dumadagdag. Pati na rin ang mga kababalaghan. Oo, Divina. Lalong lumalalim ang pangamba ko. Sana walang masamang nangyari kay Nardo.
Sa kabila ng pagkawala ni Nardo, pilit ko pa ring itinuloy ang mga araw ko na parang normal lang. Masakit, pero kailangan. Hindi ako pwedeng huminto. May negosyo kaming kailangang asikasuhin at yun na lang ang paraan para hindi tuluyang balutin ng pag-aalala ang utak ko. Kung patuloy ako magtatrabaho, baka sakaling kahit papaano matahimik ang isip ko. Kinagabihan, dumaan ako sa tindahan para iwan kay Melissa ang pambayad sa mga parating na balisong. May inaasahan kaming delivery. Naka-on ang ilaw, bukas ang pinto, pero tahimik ang paligid. Melissa? Nasaan ka? Nakabukas ang tindahan pero walang bantay. Baka naman nakatulog na naman tong batang to. Mapuntahan nga sa kwarto niya. Ang gulo naman dito. May mga damit sa sahig. Ang cabinet nakabukas. Ano ba to? Teka na. Relo to ni Nardo ha. Yung luma niyang relo. Yung regalo ng tatay niya bago to namatay. May tuko. Bakit may tuko ito? At bakit nandito ito sa kwarto ni Melissa? Ate Lina, anong ginagawa mo rito Melissa. sa kwarto ko? Nadya ka na pala. Pasensya ka na. Kanina pa kita tinatawag. Akala ko tulog ka na kaya pumasok ako para tawagin ka. Ganun po ba? May kailangan po ba kayo? Oo. May parating na stocks ng balisong bukas. Pakireceive na lang ha. Mag-iwan din ako ng pambayad sa drawer. Sige po ate, walang problema. Ako nang bahala. Melissa, baka pwedeng itanong ko lang. Ba't nandito sa kwarto mo ang relo ni Nardo? Suot niya pa to nung huli ko siya nakita. Nakita ko lang po yan sa ibabaw ng mesa sa tindahan kaninang umaga. Nung naglilinis ako, akala ko nakalimutan lang niya. Kakaiba lang kasi hindi niya talaga yun inaalis eh. Kahit matulog, suot niya. At kung naiwan niya nga sa mesa, bakit may dugo? Hindi ko po alam ate. Hindi ko naman po napansin agad. Baka nadikitan lang ng kung ano habang nasa mesa o baka napinsala ng suot niya. Sigurado ka bang hindi siya dumaan dito kagabi? Sa pagkakaalam ko po hindi naman. Pero kung may susi siya sa tindahan, posible nga na dumaan siya habang natutulog ako. Sige, kukunin ko na muna tong relo ha. Maraming salamat. Teka lang ate Lina, Bakit, Melissa? sa susunod huwag kang bigla-bigla na lang pumapasok sa kwarto ko. Ayoko ng mga taong nakikiosyoso sa mga gamit ko. Wala naman akong balak makiosyoso, Melissa. Hinahanap lang kita dahil may ibibilin ako sa'yo. Ano bang problema mo? Alis na ako. Isara mo ng tindahan. Iba ang mga tingin sa akin ni Melissa noong gabing yun. Nanlilisik ang mga mata niya at tila mangangain ng buhay. Hindi siya ang tipikal na Melissa na masayahin at palangiti. Bilang amo, nainis ako sa sinabi niya. Pero tila may babala ang tinig niya at may dalang panganib. Kaya naman mas minabuti kong umalis na. Buong gabi akong gising kakaisip kung bakit nasa kwarto ni Melissa ang relo ni Nardo. At higit sa lahat, kung bakit may bahid ito ng dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng sikreto ang binabalot ng gabing yun, pero ramdam ko, hindi ito ordinaryo. Kinabukasan, maaga pa lang, narinig ko nang kumatok si Divina sa gate. Lina? Lina? Nandyan ka ba? Divina, oo, sandali lang. Oh, wala ka pa rin bang balita dyan sa magaling mong asawa? Wala pa rin, Divina. Ni anino niya, di ko pa rin nakita. Pero may nahanap ako. Ano yun? Yung relo niya. Yung suot niya nung huling umalis siya. Nakita ko sa kwarto ni Melissa. Ha? Sa kwarto ni Melissa? Aba, edi may matibay ka ng ebidensya na kasama nga niya yung babaeng yun bago siya nawala. Siguradong yung tindera mo na yan ang nagtago sa kanya. Ayaw niyang aminin. Sinabi niya sa akin na ni minsan ay hindi dumaan si Nardo doon sa tindahan. Pero Divina, malakas ang kutob ko. May tinatago siya.
Kung ako sa'yo, sasampalin ko yung Melissa na yan para matauhan. Sira ulo rin talaga yung si Nardo, no? Kung gusto naman pa rin niyang sumama sa ibang babae, sana sinabi niya na lang. Hindi yung parang magnanakaw na nawawala na lang bigla. Hindi ko naman siya pipigilan kung mahal niya si Melissa. Sa totoo lang, Divina, ibibigay ko pa siya ng buong-buo. Pero ang hindi ko matanggap, yung bahid ng dugo sa relo. Hindi kaya may nangyari sa kanya? Lina, huwag mong sabihin iniisip mong pinatay siya ni Melissa. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong iisipin. Ang daming gumugulo sa utak ko. Paano kung totoo Teka nga? lang. Paano kung... Huwag kang padadala agad sa emosyon. Tingnan mo si Melissa. Ang liit-liit ng katawan. Halos hindi makabasag pinggan. Tapos si Nardo mo, aba, parang kalabaw sa laki. Sa tingin mo, kaya siyang patumbahin ni Melissa? Malabo yan, Lina. Masamang damo yung si Nardo. Hindi yan madaling mamatay. Pero Divina, pwede may kasabot siya. Pwede hindi siya nag-iisa. O baka may nangyari aksidente. Ang sakit na ng ulo ko kakaisip. Tama na nga muna yung kakaisip mo. Itong gawin natin. Huwag muna tayong pupunta sa pulis. Paano kung itinatago lang pala ni Melissa si Nardo? Mapapahiya ka lang. Mamayang gabi sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa tindahan ng balisong. Magmatsyag tayo at hulihin natin sila sa akto ni Nardo. May maliit na siwang sa gilid ng bintana. Doon ko nakita yung relo. Baka nga pwede natin silipin mula roon. Sa tingin ko, hindi niya mapapansin yun. O di ayan na. Maghanda ka mamaya. Tingnan natin kung anong sikretong tinatago ng tindera mong yan. Nang sumapit ang gabi at maisara ni Melissa ang tindahan, pumwesto na kami ni Divina sa likod, sa bahagi ng bakod kung saan may maliit na siwang ang kahoy. Sapat para masilip ang loob ng kanyang kwarto. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumukas ang pinto ng tindahan. Mula sa likod, tanaw naming pumasok si Melissa sa kanyang kwarto. May kasunod siyang lalaki. Hindi ko agad nakilala pero nang humarap ito sa liwanag, napakuyom ang mga kamao ko. Si Randy, yung sukay niya sa tindahan niyo. Bakit kaya sila magkasama ngayon? Apat parang nagkahalikan sila. Ginawa pang motel ang tindahan ko. Lina, anong ginagawa ni Melissa? Teka, tingnan mo si Randy. Parang nasasaktan siya. Nasasaktan o nasasarapan? Hindi ko sigurado. Mukhang nasasaktan, Divina. Ba't parang pilit siyang inahalikan ni Melissa? Lina, tingnan mong maigi. Parang may dugo sa lieg ni Randy. Diyos ko, may dugo nga. Lina, sinakbal siya ni Melissa. At, Diyos ko, kinakain niya si Randy. hindi ako makapaniwala. Ang mukha ni Melissa, hindi na siya mukhang tao. Ang mga mata niya, pula. At yung mga ngipin niya, matutulis. Ang mga kuko, parang pangkayod ng bakal. Kulubot ang balat. Para siyang tuyong bangkay na nabubuhay. Lina, aswang yan. Hindi yan tao. Pero paano, si Melissa, hindi ko akalain isa siyang halimaw. Kailangan na natin umalis dito. Bakit tayong isunod? Teka, pero si Randy, kailangan natin siyang tulungan. Hindi na natin siya maniligtas, Lina. Tingnan mo, halos hindi na gumagalaw ang katawan niya. Divina, baka buhay pa siya. Kailangan natin siyang hilahin palabas. Anong laban natin? Siya nga malakas na lalaki, hindi nakaalpas. Kayong dalawa pa kaya? Pero hindi tayo pwedeng umalis na lang. Hindi itong tamang panahon para maging bayani. Isa lang ang mali natin at tayong magiging susunod na hapunan niya. Anong gagawin natin ngayon? Umalis na tayo dito. Dali! Mabigat man ang loob ko na iwan si Randy sa ganung kalagayan, pero wala akong nagawa kundi sumama kay Divina at tumakbo na. Hindi ordinaryong babae si Melissa. Isa siyang aswang. At kung kaya niya yung gawin kay Randy, siguradong magagawa. Di, kailangan natin siyang tulungan. Hindi na natin siya maniligtas, Lina. Tingnan mo, halos hindi na gumagalaw ang katawan niya. Divina, baka buhay pa siya. Kailangan natin siyang hilahin palabas. Anong laban natin? Siya nga malakas na lalaki, hindi nakaalpas. Kayong dalawa pa kaya? Pero hindi tayo pwedeng umalis na lang. Hindi itong tamang panahon para maging bayani. Isa lang ang mali natin at
tayong magiging susunod na hapunan niya. Anong gagawin natin ngayon? Umalis na tayo dito. Dali! Mabigat man ang loob ko na iwan si Randy sa ganung kalagayan, pero wala akong nagawa kundi sumama kay Divina at tumakbo na. Hindi ordinaryong babae si Melissa. Isa siyang aswang. At kung kaya niya yung gawin kay Randy, siguradong magagawa niya rin yun sa aming dalawa ni Divina. Nakarating kami sa bahay na hingal, habol ang hiningat, halos hindi makapaniwala sa nasaksihan namin. Oh, Diyos ko, Lina! Aswang si Melissa! Hindi ako makapaniwala. Yung mga mata niya, yung ngipin niya, parang hayop na gutom na gutom. Hindi ko alam kung paano ko nakakayang magsalita ngayon. Si Randy, Divina, balikan natin siya. Hindi natin siya pwedeng iwan. Humingi tayo ng tulong sa pulis, sa barangay, kahit kanino. Hindi tayo pwede mamahimik lang. Wala na siya, Lina. Nakita mo naman, diba? Halos humiwalay ng ulo niya sa katawan niya. Hindi na yun maliligtas. Nakakatakot yung ginawa ni Melissa. Pero hindi pwede basta na lang natin palampasin to. May asawa at anak si Randy, 3 pa yung anak niya. Paano nila tatanggapin to kung walang gumagawa ng aksyon? Dapat may hustisya. Yun na nga eh. May asawa at anak na pero nakipagrelasyon pa kay Melissa. Divina, hindi na importante yan sa ngayon. Ang importante, may halimaw na gumagala. Pumunta tayo sa police station. Sabihin natin ang lahat ng nakita natin. Kahit sabihin natin hindi sila maniwala agad, kailangan natin subukan. 1 oras pang biyahe papunta ron, Lina. At kung totoo ang hinala mo, baka pagbalik natin, wala nang bangkay ni Randy. At isa pa, paano kung malaman ni Melissa na tayo ang nagsuplong sa kanya? Hindi lang tayo malalagay sa panganib, pati pamilya ko. Divina, hindi kay si Melissa din ang may kinalaman sa pagkawala ni Nardo? Yung dugo sa rino niya, di ba nakita mo rin yun? Hindi kaya sa asawa ko yun galing. Lina, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka nagkataon lang Hindi. Kailangan ko isumbong si Melissa. Kung may kinalaman siya sa pagkawala ng asawa ko, dapat makulong siya. Dapat matigil ang ginagawa niya. Huwag mo munang ituloy, Lina. Hindi ganun kadali yun. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Kapag sinabi mo aswang ang pumatay, baka pagtawanan ka lang o ipasok ka sa mental. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi na pinaniniwalaan ng mga ganyan. Pero Divina, asawa ko si Nardo. Kahit anong galit ko sa kanya, hindi ko pa rin kayang tanggapin na sa ganung paraan siya nawala. Kung pinatay siya ni Melissa, kailangan kong gawin ko anong tama. Kung totoo man yan, kung patay na nga si Nardo, wala na tayong magagawa. Kahit mahuli pa si Melissa, hindi mo na maibabalik ang asawa mo. Ang magagawa natin sa ngayon ay ang mag-ingat. Kasalanan ko rin to, Divina. Dapat nung una palang nararamdaman ko may namamagitan sa kanila. Pinalayas ko na sana si Melissa. Pinabayaan ko kasi nagbulag-bulagan ako. Hindi mo kasalanan, Dina. Si Nardo ang lumapit sa panganib. Siyang nagtaksil. Kung naging tapat lang siya, hindi sana siya napahamak. Walang babae o halimaw na makakapasok sa buhay niyong mag-asawa kung prinotektahan niyang tahanan niyo. Hindi ko nahahayaan pang may ibang mapiktima. Bukas na bukas din. Palalayasin ko na si Melissa. Baka hindi lang si Nardo at Randy ang pinatay niya. Baka pati ibang tao sa barangay natin. Pero Lina, paano kung ikaw naman ang balikan niya? Ngayong wala na si Nardo, mag-isa ka na lang sa bahay. Wala kang pamilya rito. Paano kung dumating siya sa gabi? Paano kung ikaw naman ang sunod? Hindi ako papayag na maulit pa to sa iba. Kaya nga may paraan pa. May kilala akong matandang albularyo sa kabilang baryo. Maalam siya sa mga kagaya ni Melissa. Baka matulungin niya tayo. Mabigyan tayo ng proteksyon kahit man lang yung pampalayo o panlaban sa aswang. Sige, Divina. Puntahan natin siya. Bukas sa bukas din. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapalaya si Melissa at nabibigyan ng katarungan ng mga biktima niya. Nung gabing yun, halos hindi ako nakatulog dahil sa nakita ko. Paulit-ulit kong naaalala ang sinapit ni Randy sa kamay ni Melissa. At habang naiisip ko yun, mas lalo akong nakumbinse na kailanman hindi ko na makikita pa si Nardo. Sa kabila ng ginawa niyang pambababae, masakit sa akin ang pagpanaw niya. Wala man lang maayos na pagpapaalam. Wala kahit anong senyales. 20 taon ko siyang nakasama araw-araw. At gigising ako sa kama na hindi na siya makikita kahit kailan.
Masakit man pero kailangan kong tanggapin na wala na si Nardo. Ang magagawa ko na lang ay ang maiwasan na may mabiktima pa si Melissa sa baryo. Kinaumagahan, pinuntahan ako ni Divina sa bahay. Lina, may ibabalita ako sa iyo. Ano yan, Divina? Bali-balita ngayon ang pagkawala ni Randy. Umikot na nga ang asawa niyo si Rosa kakahanap sa kanya. Hindi pa rin pa natin sasabihin sa kanilang nakita natin, Divina. Kawawa naman si Rosa. Walang kaalam-alam na patay na yung asawa niya. Naku, baka imbis na makatulong tayo lalo pang magulong isip ni Rosa. Sa kabilang banda, mawawala na siya ng problema. Di ba't lagi siyang binubugbog ni Randy? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi man mabuti asawa si Randy. Pero hindi rin tama na mamatay siya sa ganung paraan. Ay, mabuti na lang talaga at napakabait ng asawa kong si Manuel. Hindi babaero at wala pang bisyo. Kaso hindi lahat ng babae mapalad katulad mo, Divina. Ayun na nga. Puntahan na natin si Mang Jose. Siya lang ang makakatulong sa problema natin kay Melissa. Nauunawaan ko ang takot at pagkabalisa na dinaranas ni Rosa dahil sa pagkawala ni Randy. Pero gusto ko mang sabihin sa kanya ang katotohanan, mas pinili kong manahimik na lang. Tama naman si Divina, baka mas lalo pang gumulo ang isip niya. At kung maniwala man siya sa akin, baka mapahamak naman siya kung susugurin niya si Melissa. Kaya tumungo kami ni Divina sa kabilang baryo upang puntahan ang matandang albularyo. Umaasa kami na matutulungan niya kami ni Divina para mapalayas ang aswang na si Melissa. Tao po? Tao po, Mang Jose? Tao po? Sandali lang. Aba, sino kayo? Hindi kayo taga rito sa baryo ah. Magandang umaga po, Mang Jose. Ako po si Nina at ito ang kaibigan ko si Divina. Taga-kabilang baryo kami. Pasensya na't nabala namin kayo. Wala ka anuman at ano bang maitutulong ko sa inyo? Magpapahilot ba kayo? Magpapatawas? Ay, hindi po, Mang Jose. Nandito ho kami para hingi ng tulong nyo sa pagpuksa ng aswang sa lugar namin. Aswang baka mo. Halika't pumasok muna kayo rito sa loob. Maraming salamat po, Mang Jose. Maupo kayo. Ano bang aswang ang tinutukoy ninyo? Tik-tik, kwak-kwak, sigbin. Ay, hindi po namin matukoy, Mang Jose. Basta ang alam lang namin, napakaganda niya. Pero nagpabago siya ng anyo. Nagiging matalas ang mga ngipin at kuko niya. Nagiging pula mga mata at kumukulubot ang kanyang balat. Ganun ngang nakita namin, Mang Jose. Tindera pa mismo ni Lina. Nakita namin yung aswang na kinain yung parokyano ng tindahan nila ng balisong. At ang ikinakatakot nitong kaibigan ko, baka pati daw ang asawa niya nakain na rin. Naku, nagpapasok ka sa tindahan mo ng isang aswang Lina. Opo, Mang Jose. Sa katunayan niyan, ang asawa kong tumanggap sa kanya sa trabaho. Bago ko pa malaman, nagbabantay na si Melissa ng tindahan namin. Huwag mo siyang papaalisin sa ngayon. Hindi niya dapat malaman na alam mong aswang siya. Siguradong patatahimikan ka na. Ano pong gagawin ko, Mang Jose? Hindi basta-bastang aswang ang tindihan mo. Isa siyang mandarangkal. Mandarangkal? Ano po yun, Mang Jose? Isang uri ng aswang na nag-aakit para makabihag ng mga bagong biktima. Kilala sila sa kanilang kagandahan at madalas lalaki ang mga binibiktima nila. Katulad ng ibang mga aswang, kumakain rin sila ng tao. May kakayanan din silang magbago ng anyo. Magbago ng anyo? Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Jose? Pwede silang mag-anyong hayop tulad ng baboy ramo, pusa o aso para madali nilang maitago ang kanilang tunay na pagkatao habang naghahanap ng bagong mabibiktima. Divina, yung asong nakita ko sa tindahan ng gabing nawala si Nardo, maaari si Melissa yun. At yung tungkol sa bibig ng aso, maaari sa asawa ko yun. Siya nga, Lina. Kaya pala laging may nakikitang itim na aso sa labas ng tindahan mo. Si Melissa pala yun. Mang Jose, tulungan mo kami mapalayas ang mandarangkal si Melissa.
Gusto ko man kayong tulungan, Lina. Pero hindi na kaya ng katawan ko. 70 anyos na ako. Ni paghawak ng baston, hirap na rin ako. Wala rin akong iba pang kilalang albularyo na maaaring makatulong ninyo. Kung ganon, ano pong gagawin namin, Mang Jose? Paano namin siya mapapaalis sa baryo? Kailangan kayo mismo ang pumuksa sa kanya. Pero paano, Mang Jose? Anong makakaya namin gawin ni Divina? Laban sa aswang. Maliban sa mga ordinaryong tao lang kami, parehas pa kami babae ng kaibigan ko. Lina, mapababae o mapalalaki man, may kaya kayong gawin para mapuksa ang isang aswang. Kailangan nyo lang ang tapang. At isa pa, may mga panlaban sa aswang na maaari ninyong magamit. Maaari ba naming labanan si Melissa habang nasa anyong tao siya? Kung ganon ang gagawin namin ni Lina, kayang-kaya namin yun. Huwag niyong gagawin yan. Mapagiganti ang mga aswang. Babalik-balikan niya kayo hanggang sa mamatay kayo. Kailangan niyong wakasan ang buhay niya. Yan lang ang paraan para magkaroon ng katahimikan sa baryo ninyo. Makikipaglaban kami sa kanya habang nasaan yung aswang siya? Gano'n na nga, Lina. Pero sa tamang pagkakataon, huwag kayong basta-basta susugod. Lalo na kung hindi kayo handa. Ibibigay ko itong bawang at asin sa inyo. Ilagay ninyo ito sa paligid ng inyong mga bahay para hindi makapasok ang aswang sa gabi. Lina, lagyan mo ng bawang ang paligid ng tindahan. Makakatulong niya para maghina ang mandarangkal at maiwasan ang pambibiktima niya. Sige po, Mang Jose. Gagawin ko yan. Maghanap ka ng balisong, yung matibay at matalim. Dalhin mo rito sa akin para mabasbasan ko. Para saan naman po ang balisong, Mang Jose? Kailangan maitarak ninyo yon sa puso ng aswang, Lina. Yun lang ang tanging paraan para mapatay mo siya Papatay ako? kung kinakailangan. Sa ngayon, umuwi na muna kayo at gawing lihim ang patungkol sa mandarangkal. Tulad Maghanap ka ng balisong, yung matibay at matalim. Dalhin mo rito sa akin para mabasbasan ko. Para saan naman po ang balisong, Mang Jose? Kailangan maitarak ninyo yon sa puso ng aswang, Lina. Yun lang ang tanging paraan para mapatay mo siya Papatay ako? kung kinakailangan. Sa ngayon, umuwi na muna kayo at gawing lihim ang patungkol sa mandarangkal. Tulad ng iniutos ni Mang Jose, sinabitan ko ng bawang ang bahay ko, bawat pintuan, bawat bintana at bawat sulok. Tumungo ako sa tindahan ng balisong at nilagyan ko rin ang mga pintuan at bintana ng bawang. Habang abala ko sa paghahanap ng balisong, agad kong naramdaman ang matalim na tingin ni Melissa sa aking likuran. Napansin ko ang pagkayamot sa kanyang mukha. Ate, ano bang hinahanap mo dyan? May hinahanap lang akong balisong. Para saan naman ang barisong? May kaaway ka ba? O baka may binapala kang hindi maganda? Wala namang masama kung may proteksyon ako, di ba? Lalo na ngayon na hindi pa rin umuwi si Nardo. Ate, baka naman sobra ka lang mag-isip. Si Kuya Nardo baka naglayas lang. Baka napagod na sa mga away nyo. Hindi mo ba naisip yon? Matagal na kaming nagkakaroon ng away ni Nardo. Ni minsan, hindi siya lumayas. Hindi niya ugali yun. Baka akala mo lang yun, ate. Ang tao nagbabago. At isa pa, ano to mga bawang na sinabit mo sa tindahan? Amoy na amoy ko kahit sa labas. Baka mamaya layuan tayo ng mga suki. May nakapagsabi sa akin na maganda roto. Pangtaboy ng malas. Malas? Ate, simula nang sumama ako rito sa tindahan. Dumami ang benta natin. Pila-pilang mga tao. Maswerte nga ako sa negosyo. Simula nang dumating ka rito sa tindahan, nawala ang asawa ko. Anong swerte doon? Ba't parang ako pang sinisisi mo sa pagkawala ni Kuya Nardo? Wala akong sinasabi. Pero bakit parang bigla kang defensive? At ang sinasabi ko lang, alisin mo mga bawang na yan. Hindi ko kayang amoy ang baho. Masasanay ka rin. Huwag mong gagaliwin yung mga bawang.
Ako ang may-ari ng tindahan, gagawin kong nararapat. Pagsisisihan mo tong ginawa mo. Anong sabi mo? Wala. Babalik na ako sa trabaho. Nanindig ang balahibo ko dahil sa mga nanlilisik na mata ni Melissa. Buong hapon ko siyang inobserbahan. Hindi niya alam, pero bawat galaw niya, sinusuri ko. Napansin kong tuwing lalapit siya sa mga bawang na isinabit ko sa gilid ng pinto, bigla siyang napapaatras. Maputla siya, malamlam ang mga mata at panay ang pawis kahit malamig ang simoy ng hangin. Ilang beses siyang lumabas ng tindahan para lamang sumuka. Sinadya kong ikalat ang bawang sa bawat sulok ng tindahan, sa ilalim ng cashier, sa may estante ng delata. Sa tabi ng timbangan, pinagpatong ko pa ang asin sa tapat ng pintuan. Iniisip ko, baka sa patuloy na panghihina niya, kusa siyang umalis. Pero mali ako. Sa halip na lumayo, lalo siyang nagalit. Gabi na nangyari ang lahat. Mahimbing na sana ang tulog ko, pero may narinig akong kaluskos mula sa bubong. Ano bang ingay yun? Ba't parang may umaakyat sa bubong? Hindi kaya magnanakaw? Diyos ko. Bakit parang may tunog ng baboy? At parang nanggagaling sa taas ng bubong? Paano naman makakaakyat ang baboy sa bubong? Hindi kaya si Melissa ang nasa bubong ng bahay ko? Ito siguro ang ganti niya dahil nilagyan ko ng bawang ang tindahan. Teka, ano bang dapat kong gawin? Siguro naman hindi siya makakapasok dito sa bahay. Lalo pat may isinabit ako mga bawang sa pintuan at bitnana. Hayaan ko na siya. Mas ligtas ako rito sa loob ng bahay. Oh, wala na rin tunog. Siguro umalis na siya. Magtatalakbog na lamang ako ng kukot. Mabawas-bawasan man ang takot ko. Ano yung sa bintana? Si Melissa. Nakatungkaw. Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Habang nakatalukbong ako ng kumot at nakaharap sa bintana, napatingin ako at doon ko siya nakita. Si Melissa, nakadungaw. Ngumiti siya. Hindi yun ngiting pangkaibigan. Isa yung ngiti ng hayop na gutom, na sabik sa dugo. At alam na alam kung nasaan ang biktima niya. Nagniningas ang kanyang mga mata. Naglalaway siya, literal. May tumutulo pang ang likido mula sa gilid ng kanyang bibig habang dahan-dahan siyang kumakapit sa bintana. Para bang sinusuri kung pwede siyang pumasok. Halos maibulong ko na lahat ng dasal na alam ko. Paulit-ulit. Pero hindi siya pumasok. Marahil dahil sa mga bawang at asin. Matagal-tagal din siyang nanatili doon. Pakiramdam ko'y isang buong gabi siyang nakadungaw. Pero umatras siya at biglang naglaho. Tumahimik ang paligid. Pero ako, nanatiling gising. Hindi ako kumurap. Hindi ako gumalaw. Nagbabantay. Naghihintay kung babalik siya. Kinabukasan habang hindi pa lumiliwanag ng husto ang langit, dumating si Divina. Lina, anong nangyari? Ba't parang balisa ka? Pinuntahan ako ni Melissa kagabi, Divina. Kung wala siguro mga asin at bawang sa paligid ng bahay ko, makaisa na ako sa mga bangkay na nakita dyan sa kalsada. Ha? Eh bakit naman niya gagawin yun sa'yo? Alam niya na ba na alam mo ang sekreto niya? Hindi. Pero tingin ko nagalit siya sa akin dahil nilagyan ko ng bawang ang paligid ng tindahan. Nako, Lina, huwag mo talagang gagalitin ang aswang na yun. May nahanap ka na bang balisong? Pumunta na tayo kay Mang Jose para mapabasbasan mo yan at magsilbing protection sa'yo. Pumunta kami ni Divina sa bahay ni Mang Jose. Pagdating namin sa kanyang bahay, sinalubong kami ng amoy ng insenso at ng usok mula sa sinisilabang dahon ng sambong. Tahimik si Mang Jose, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Inilabas ko ang balisong mula sa supot na papel at iniabot sa kanya.
tahimik na kinuha ni Mang Jose ang balisong. Ibinabad niya ito sa isang mangkok ng tubig na may nakalutang na dahon ng lagundi at asin. Binasa niya ang kanyang mga daliri ng langis at sinimula ng dasal. Maya-maya, ibinalik niya sa akin, balisong. Lina, ang balisog na ito, hindi ordinaryo. Binigyan ko na yan. Proteksyon mo yan laban sa nilalang ng dilim. Lagi mong dali. At magdala ka rin ng asin at banal na tubig. Ilagay mo sa bote. Ilagay mo sa bag mo. Kahit saan ka pumunta. Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito, Mang Jose. Parang araw-araw binabangungot ako kahit gising ako. Kung hindi ako mamatay sa kagat ni Melissa, makamamatay ako sa kabog ng dibdib ko. Di na ako makakain, di na ako makatulog. Sobrang ninenervyos na po ako. Tatagan mo ang loob mo, Lina. Hindi ka na niya titikilan. Alam niya na hindi ka na basta-basta natatakot at yan ang kinaiinis niya. Gusto ka niyang patahimikin. Pero hindi mo dapat hayaan yon. Ihanda mo ang sarili mo. Kailangan mong unahan ang aswang bago pa ikaw tuluyang mawala sa mundong ito. Lina, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi ko hahayaan may mangyaring masama sa iyo. Lalabanan natin siya. Magkasama tayo. Salamat, Divina. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Hindi ko talaga alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero dahil sa inyo ni Mang Jose, may konti akong lakas ng loob. Ilang gabi pang lumipas at patuloy pa rin ang pagkaluskos sa aming bubong. Hindi ako halos nakakatulog. Tuwing pipikit ako, iniisip ko kung aabot pa ba ako sa bukang liwayway. Nakatulog ako ng yakap-yakap ang bote ng banal na tubig at isang plastik na supot ng asin. Napansin ko rin na unti-unti nang nawawala ang mga bawang na inilagay ko sa paligid ng tindahan. Isa-isa itong inaalis ni Melissa, gabi-gabi. Kahit gusto kong lumaban, mas pinili ko na lang na manahimik. Pero habang ako'y nananahimik, mas lalo namang dumarami ang nawawala. Lina, nabalitaan mo na ba? Ano? Pati si Dodong nawawala na rin. Si Dodo? Yung anak ni Manang Pasi? Diyos ko, 16 pa lang batang yun ah. Oo. Halos mabaliw na si Manang Pasing sa kakahanap. Lunes pa siya nawawala ni Anino wala. Hindi na to pwedeng palampasin, Divina. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Pati mga minor de edad binibiktima na ni Melissa. Mungay nga tayo pero hindi naman tayo pinapatahimik ang konsensya natin. Ilang ama, anak, asawa pang kailangang mawala bago tayo kumilos. Pero, paano kung tayo naman ang mawala? May mga anak ako, Lina. Paano na sina Junjun at Jeya? Si Manuel? Hindi ko kayang iwan sila. Nauunawaan kita, Divina. Wala akong anak, wala akong asawa. Matagal lang wala si Nardo. Kung kinakailangan kong harapin si Melissa mag-isa, gagawin ko. Ako na lang. Hindi na kaya ng puso ko manahimik habang nilalamon ng kadiliman ng barangay natin. Pero Lina, Ako ang dahilan kung bakit nandito si Melissa. Ako at si Nardo. Ako na magtatapos nito. Mamayang gabi, pupuntahan ko siya. Haharapin ko siya. At kung sakaling hindi na ako makabalik, ikaw na ang bahala sa tindahan. Kahit nanginginig ang tuhod ko sa kaba at takot, nilakasan ko ang loob ko. Mag-isa kong nagtiyak kung meron na naman siyang panibagong biktima at wala siyang balak tumigil. Nakatayo ko sa dilim, nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero bigla akong napatigil sa gulat nang may kamay na humawak sa braso ko. Divina, anong ginagawa mo rito? hindi ko kayang hayaang mapahamak ka, Lina. Kanina pa ako hindi mapakali. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan kang harapin si Melissa ng mag-isa. Alam kong delikado siya. Alam kong delikado to. Pero mas delikado kung ikaw lang mag-isa. Diba't sabi ko naman sa'yo na ayos lang ako. Huwag ka mag-alala, may plano ako. Handa na ako. Nandito na ako, Lina. Wala ka nang magagawa.
Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang ipaglaban mo na mag-isa ang laban na dapat matagal na nating tinapos. Si Melissa, hindi lang ikaw ang sinaktan niya. Marami sa atin. At ngayon, harapin na natin siya. Tapusin na natin ang kasamaan niya. Shh, teka lang. May parating. May taong dumarating. Si Manuel? Asawa ko? Divina, naghahalikan sila. Si Melissa at si Manuel. Akala ko santong asawa ko, Lina. Akala ko ako lang ang babae sa buhay niya. Demonyo pala. Niloko niya ako. Niloko niya ang pamilya namin. Ang sakit, Lina. Ang sakit. Tara na, Divina. Puntahan natin si Manuel bago pa siya tuluyang makain ni Melissa. Alam natin ang kayang gawin ni Melissa. Hindi lang katawan ang sinisira niya, pati kaluluwa. Hayaan mo siyang mamatay. Hayaan mong malasahan niya ang sakit na ibinigay niya sa akin. Hayaan mong manlumo siya sa kapalarang pinili niya. Divina, asawa mo si Manuel. Oo, nasaktan ka. Oo, nagkasala siya. Pero kung hahayaang manaig ang galit, hindi tayo magkikiiba kay Melissa. Huwag ka magpadala sa puot. Kaya natin to. Halika na. May panahon pa para iligtas siya. Dali! At tapusin ang lahat! Hinila ko si Divina papasok ng tindahan. Nanginginig ang kamay niya pero pinilit niyang sumabay sa bilis ng hakbang ko. At doon namin siya nakita. Si Melissa. Nakatuwad siya sa ibabaw ni Manuel. Sinasakmal ang leeg ng kawawang lalaki. Wala na siyang malay. Nakapikit na ang kanyang mga mata at bahagya na lang ang paggalaw ng kanyang dibdib. Ang kanyang puting polo ay kulay pula na ngayon, basang-basa sa sariling dugo. Pagkakita niya sa amin ni Divina, bigla siyang napatigil. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay namumula. Ang balat ay kulay abo at tuyo. Ang mga kuko'y mahahaba at matutulis. Bigla niyang binitiwan si Manuel at ang katawan nito'y nahulog sa sahig na tila ba isang basahan lang. Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Melissa! Alam kong ikaw ang aswang na kumakain ng mga lalaki dito sa baryo namin. Tigilan mo na to! Maawa ka sa pamilya ng mga tao pinapatay mo! Hindi mo alam kung anong sakit ang dinaranas sa mga naiiwan! Dapat nang pasalamatan mo ko, di ba? Dahil sa akin nakaganti ka na sa babaerang si Nardo. Uulitin ko, wala kang karapatang kunin ang buhay ng iba. Hindi ganito ang paraan ng pagganti, Melissa! Nung gabing yon, gusto kong gapangin ang asawa mo. Sa harapan ng tindahan mo, Lina. Mas masahol pa sa aswang ang asawa mo. Akala mo ba inosente siya? Hindi totoo yan. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi siya karapat dapat mamatay. Walang iyak ang aswang ka! Mamatay ka na! Visit kang sausawera ka. Ang lakas ng lupang sapuhin ako ng asin. Unahin na kita. Lina! Lina, tulungin mo! Sinasakal niya ako! Melissa! Ikaw! Bitiwan mo kaibigan ko! Lina! Palisok! Nasa bag ko! Patawarin mo ako, Melissa. Pero ito lang ang paraan para mapigilan ka! Sa puso. Sa puso mo siya saksakin. Doon siya mamamatay. Mas mahina ka pala sa iniisip ko. May pagkakataon ka na, pero hindi mo magawa. Mahina ka. Hindi ako mapapatay ng sugat sa likod. Lina, napalapit siya sa'yo. Tumakbo ka na. Hindi kita iiwan dito, Divina. Hindi! Huwag mo na akong alalahanin. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Kayo maminala sa pag-ibig. Kakainin kita, Lina. Akong tatapos sa kasawian mo. Ang braso ko! Sakit! Tama na! Sasaktan ang kaibigan ko! Kung aswang ka! Ang puso ko! Parang nasusunod! Hindi! Hindi!
Tinamaan mo ang puso ko dyan, Divina. Mabuti na lang at nagpapasbasanin ako ng balisong kay Mang Jose. Alam kong baka kailanganin ko rin. Umalis na tayo dito, Divina. Ang daming dugo. Ang braso ko. Parang hindi ko na maramdaman. Kailangan natin pumunta ng ospital. Baka mahuli ang lahat. Pero si Manuel, May pulso pa ba siya? oo, mahina. Pero naririnig ko, buhay pa siya. Kailangan natin dalhin siya kagad sa ospital. Ang salamat, Diyos ko. Lina, tingnan mo si Melissa. Bumaling kami kay Melissa. Ang dating mabangis na anyo ay unti-unti nang nagiging abo. Ang balat niya ay bumibitak, natutuklap at parang tinutupok ng apoy mula sa loob. Ang katawan niya ay nangungulubot at nauupos na tila kandila. Para siyang unti-unting nalulusaw. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Sa tingin ko, patay na siya. Wala nang natira, kundi usok at baho ng sunog na laman. Tara na, baka mahuli ang lahat para kay Manuel. Hindi pa siya ligtas hanggat hindi siya nalalapatan ng dunas. Sige, kahit paano, ligtas na ulit ang barangay. Inalalayan naming dalawa ni Divina si Manuel at dinala siya sa ospital. Mabuti na lamang at nabuhay pa siya kahit malalim ang sugat niya sa leeg. Samantala, ginamot din ang sugat ko sa braso. Sa totoo lang, parang nanaginip lang kami ni Divina, isang bangungot na puno ng kababalaghan. Makaraan ng ilang araw, bumalik kami sa tindahan kung saan nangyari ang trahedya. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga abon na lamang ni Melissa ang natira sa sahig at bakas pa rin sa paligid ang ginawang kaguluhan. Buti na lang. Tapos na ang bangungot sa baryo natin, Divina. Oo nga. Sino bang mag-aakala na nagawa natin pumatay ng aswang? Maraming salamat, Divina. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka hindi natin nagawang mapatay si Melissa. Marahil isa na rin ako sa mga biktima niya ngayon. Kung hindi mo rin tinapangan, Dina, baka hanggang ngayon ay nambibiktima pa rin ng impactang yan. Hindi natin siya napigilan dahil sa lakas natin lang, kundi dahil sa paninindigan nating huwag hayaan siyang saktan pang iba. Kumusta na pala si Manuel? Nakapag-usap na ba kayo? Oo. Umamin siya sa akin. Hindi lang pala isang beses niya akong niloko. Maraming beses na. Ngayon ko lang talaga nahuli dahil sobra ako nagtitiwala. Akala ko kapag asawa mo na may seguridad ka na. Pero hindi pala. Ang sakit pakinggan. Pero hanga ako sa'yo. Hindi madali ang katotohanan yan. Kaya nagdesisyon na ako makipaghiwalay. Ayoko na ng stress sa buhay. Hindi ko siya pagbabawalan maging ama sa mga anak namin. Pero bilang asawa, tapos na. Hindi ko na kaya. Gusto kong mamuhay ng may dignidad, ng walang kasinungalingan. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Lagi ako nandito para sa'yo. Salamat, Lina. Ikaw, anong plano mo? Paiimbestigahan mo pa rin ba ang pagkawala ni Nardo? Hindi na. Masakit man ang paraan ng pagkawala niya. Kailangan kong tanggapin. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong klaseng tao siya bago siya nawala eh. Gusto ko na lang mabuhay ng tahimik. Tututukan ko na lang tong tindahan ng balisong. Mas mapayapa pa siguro niya. Kung papayag ka, tutulungan na lang kita magbantay dito. Kailangan ko rin naman ng extra income. Mahirap ang buhay, lalo na ngayon mag-isa na ako sa bahay. Oo naman, hindi na kita tatanggihan dyan. Mas masarap magtrabaho kung may kasama kang maaasahan. Minalas man tayo sa pag-ibig, pero swerte tayo sa aspeto ng pagkakaibigan natin. At sa dulo ng lahat ng to, natutunan natin piliin ang sarili natin. Natutunan natin lumaban, hindi lang sa mga halimaw sa labas, kundi sa mga halimaw sa loob ng tahanan natin. Pagkatapos mawala ni Nardo, hindi na ako nag-asawa pa. Tumutok na lamang ako sa negosyo, sa pag-aayos ng tindahan at sa muling pagtatayo ng sarili kong buhay. Mula sa iisang tindahan ng balisong, ngayoy meron na akong 4 na sangay sa iba't ibang bayan ng aming probinsya. Tinulungan ako ni Divina sa pagpapalago ng negosyo.
Sa kanya ko napatunayan na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang manggaling sa isang lalaki. Minsan, sapat ng pagkakaibigan na tapat, buo, at hindi kailanman iiwan ka sa oras ng kagipitan. Hindi man sila nagkabalikan ni Manuel, naging maayos naman ang kalagayan ng kanilang mga anak. Lumaki sina Junjun at Zea na mabubuting bata. Mapagmahal sa ina at masipag sa pag-aaral. Sa ngayon, masaya akong namumuhay mag-isa. Sa bawat pagising ko tuwing umaga, pinipili kong pasalamatan ng Diyos sa panibagong araw. Dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, heto pa rin ako. Buo, matatag, at mas lalong matalino sa pagharap sa buhay. Sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Sana ay nagsilbi itong paalala na kahit gaano kadilim ang ating dinaranas, darating at darating pa rin ang liwanag. Sa tamang oras, sa tamang dahilan. Nagmamahal, Lina. Miss, okay ka lang? Parang namumutla ka yata. Oo, okay lang ako. Salamat. Love, ikuha mo siya ng tubig. Oh, sige. Hindi, okay lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Are you sure? Oo, salamat. Okay lang ako. Miss, this is probably a weird question. Pero, Miss, okay ka lang? Parang namumutla ka yata. Oo, okay lang ako. Salamat. Love, ikuha mo siya ng tubig. Oh, sige. Hindi, okay lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Are you sure? Oo, salamat. Okay lang ako. Miss, this is probably a weird question. Pero, kanina ko pa kasi napapansin na nakatingin ka sa kabaong. Tapos, para kang tensyonado. Ha? Ano? Nakikita mo rin ba siya? Ano? May third eye kasing girlfriend ko at kanina pa raw niya nakikita yung kaluluwa ni Mang Boyet na umiiyak sa tabi ng kabaong. Oo. Nakikita ko rin siya. Kanina pa. Miss Anne, ako po si Stephanie. 30 years old at isang events organizer. Una ko pong nakilala ang magkasintahang sina Emma at Leo sa isang burol. Namatay kasi ang tsuhin ng kaibigan ko. At kapitbahay nila sina Emma kaya nagkakilala kami ng gabing yon. Madali po kami nagkasundo dahil parehong bukas ang third eye namin. Ang dami naming bagay na napag-usapan sa unang gabi na nagkakilala kami. Wala po kasi ako masyadong kakilala na may third eye. Kaya ang ganda po sa pakiramdam na may nakilala akong isang taong nakaka-relate at nakakaintindi sa akin. Pero hindi ko naman po inakala na ang magkasintahang yun pala ang magdadala sa akin sa pinakamadilim at nakapangingilabot na pangyayari sa buong buhay ko. Hindi rin madali yung buhay ng mga katulad nating bukas ang third eye. Alam mo yung gusto lang naman nating mabuhay ng normal. Pero lagi may mga kaluluwang nagpapakita at nagpaparamdam sa atin. Sinabi mo pa.
Minsan nga dinadaan ko na lang sa biro para hindi ako masyadong ma-stress. Sinasabi ko sa isip ko, ano ba itong mga to? Napaka-epal. Gusto pa yatang makisali sa storya ng buhay ko. Ayos din yung style mo, ah. Ako naman, sinigurado ko na ang magiging career ko ay malayo sa mga nakakatakot na bagay. Nga pala, anong work mo? Assistant wedding coordinator ako. Feeling ko kasi pag napapaligiran ako ng romantic things, nagiging normal yung buhay ko. Pansamantala ko nakakalimutan na may mga epal na kaluluwa akong nakikita. Wow, what a coincidence. Bakit? Nag-propose kasi ako last week and she said yes. Yep, that's right. Ikakasal na kami. Wow! Congrats sa inyong dalawa! Sa tingin ko, meant to be talaga na nakilala ka namin tonight. Sa tingin mo, pwede kaya na ikaw ang kunin naming wedding planner? You have to say yes. Sa tingin ko kasi magkakasundo tayo at matutulungan mo talaga kaming ayusin ang upcoming wedding namin. Siyempre naman, pwedeng-pwede. Sobrang saya ko po nung gabing yon, Miss Anne. Pakiramdam ko kasi everything is falling into place. Sa totoo lang po, plano ko na talagang mag-solo bilang isang wedding planner noon. Pagod na kasi akong magtrabaho bilang assistant ng napaka-toxic kong boss. Feeling ko, handa na akong mag-build ng sarili kong team at mag-manage ng negosyo. Hindi pa nga lang ganun kalaki ang savings ko, pero sapat na para makapagsimula ako kahit papaano. Pero Miss Anne, isang malaking halaga po ang inoffer nina Emma at Leo sa akin ng gabing yon. Kung tutuusin, para siyang too good to be true. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong halaga, pero malaki po talaga. At nadala ako ng saya at excitement ko noon. Sakto naman po na habang pauwi ako ng gabing yon, tumawag sa akin si Ma'am Rebecca, ang toxic kong boss. Pinagalitan na naman niya ako dahil sa isang trabahong hindi ko natapos. Pinaliwanag ko sa kanya na kahapon lang niya binigay sa akin yon at wala akong sapat na oras na tapusin yon. Nagalit na naman siya. Ininsulto ako at ipinamukha na naman sa akin na wala akong silbi. Kaya naman po, napuno na ako. Ma'am, that's unfair. Tsaka baka nakakalimutan niyo po, Sabado po ngayon at gabi na. Personal time ko po to, pero tinatawagan niyo ako ng tungkol sa trabaho. Pagod na ako sa katoksikan mo, ma'am. I quit. Papatunayan ko sa inyo na kaya ko maging isang successful na wedding planner kahit wala ang tulong niyo. Nangako po ako ng gabing yon na magiging successful ako kahit anong mangyari. Ipinangako ko rin po sa sarili ko na gagalingan ko ang trabaho ko sa pinakauna kong client. Dahil may mga kakilala na ako, madali po akong nakapag-form ng maliit na team na makakatulong ko sa aking negosyo. Within 1 month, may maliit na po kaming office kung saan kami nagtatrabaho. Literal na startup company po talaga yon. Maraming challenges, lalo na't nag-uumpisa pa lang kami. Pero sobrang fulfilling at exciting po sa pakiramdam. Anong sabi mo? Mama nyo? Huwag ka sana mabibigla pero pareho kami ng ina.
Ha? Wait, hindi ko maintindihan. Magkapatid kami. Not by blood. Inampun ako ni Mama noong 6 years old pa lang ako. Anak ako ng dati nilang katulong na namatay dahil sa isang vehicular accident. Pero, Sabay kaming lumaki pero nung nagdalaga at nagbinata na kami, biglang nagbago yung nararamdaman namin para sa isa't isa. hindi ba parang incest to? Sorry ha, I don't mean to judge or offend you in any way. Okay lang, naiintindihan namin. And no, hindi to incest. Hindi naman talaga kami magkapatid. Saka, hindi rin ako legally adopted ni Mama. Magkasama lang talaga kaming lumaki ni Leo. Alam ba ng mama niyong tungkol sa relasyon niyo? Oo. Pero hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpapakasal namin. Kaya gusto ko sana naming isama sa isla kung saan kami lumaki. Gusto namin na nandun ka pag kinausap na namin si Mama. Bakit niyo ako isasama? Hindi niyo naman ako kapamilya. Kaibigan ka namin. Saka, mas magkakaroon kami ng lakas ng loob pag nandun ang wedding planner namin. Gusto kong ikwento mo kay Mama kung gaano kaganda ang kasal na inihahanda mo para sa amin. Kahit na aminado akong nawiwirduhan ako sa request nila, sa huli ay pumayag pa rin akong sumama sa kanila. Nagpunta po kami sa lugar kung saan sila lumaki. Isa itong maliit na isla, somewhere in Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Basta, maliit lang po ang islang yon. Kaya, kaya mong ikutin within a few hours. Kukonti lang ang mga nakatira at magaganda ang beaches. Hindi pa po ito gaanong nadidiscover, kaya halos wala akong nakitang mga turista doon. Siguro'y after 15 minutes lang ay nakarating na kami sa bahay nila. Luma na po ang malaki nilang bahay. Halatang well-maintained. Pero nakakapangilabot tingnan dahil parang gothic ang design. Pakiramdam ko tuloy ay nasa isang horror movie ako. Stephanie, halika na dito sa loob. Sino bang kausap mo? Oo, susunod na ako. Kausap ko lang sa phone ng tatay ko. Sige, Tay. Bye po muna. Love you po. Sinalubong po kami ng matandang caretaker ng bahay na si Yaya Sita. Magaan po ang loob ko sa kanya dahil palagi siyang nakangiti. Napansin ko rin na parang mga anak na niya akong ituring sina Emma at Leo. Masaya akong makilala ka, Iha. Welcome dito sa isla namin. Sana mag-enjoy ka. Salamat po. By the way, wala pa nga pala si Mama. Hindi pa natin siya makakausap ngayon. Umalis ba siya? Parang gano'n na nga, Iha. Huwag kang mag-alala. Makakausap niyo si Mama. Pasensya ka na't madilim. Madalas talagang mag-brown out dito paggabi. Pero bumabalik din naman ang kuryente pagkatapos ng 1 o 2 oras. Okay lang po. O sige, puntahan ko muna sila sa dining area. Sumunod ka, ha? Opo. Panginoon, hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Sino kaya yung babaeng umiiyak at parang nagdarasal? At higit sa Ako lang lahat, namang mag-isa patawarin dito, niyo po ah. ako. Dahil nabigo ako. Palakihin sila.
Tumindig po ang balahibo ko, Miss Anne. At naramdaman ko po ang isang malamig na hangin dumampi sa bato ko. That time, alam ko na po na may kakaiba. Pero hindi ko na naman pinansin. Binilasan ko na lang ang paghuhugas ng kamay at kaagad na sumunod sa kanila sa dining area. Masaya po kami nagkwentuhan habang kumakain ng dinner. Na-share nila sa akin kung gaano kasaya ang childhood nila at kung paano sila nagkainlaban. Dahil natuwa ako sa kwento nila, halos nakalimutan ko na ang nangyari kanina. Hanggang sa natigilan po ako nang may nakita akong kakaiba. Dumako ang paningin ko sa may sala na kaharap lang ng dining area kung saan kami kumakain. Madilim po sa sala. May isang kandila lang na nakatirik doon. Pero sigurado po akong may nakita akong babae na nakatayo at nakatitig sa amin. Matandang babae. May suot na itim na blusa at hawak ang isang rosary. Good evening po. Sinong kausap mo? Yung matandang babae sa sala, siya na ba yung mama nyo? Wala namang tao sa sala. Baka nabamalik mata ka lang, iha. Hindi, sigurado ako. Hindi niyo ba siya nakikita? Teka, nasa na yun? Ba't bigla siyang nawala? Steph, okay ka lang ba? Siguro masama ang pakiramdam mo. Alam kong napagod ka sa biyahe, tapos ang dami mo pang ginawa nung nasa Manila pa tayo. Siguro kailangan mo na magpahinga. Siguro nga. Akala ko po kaya kong i-convince ang sarili ko na wala lang yun. Pero hindi po talaga eh. May kakaiba talagang nangyayari. Nagising po ako nung gabing yon nang may narinig na naman akong nagdarasal. Pabulong. Pero parang nasa malapit lang. Sa katunayan, parang sa mismong tenga ko siya bumubulong. Sino yan? Mas lalo po akong kinabahan dahil mag-isa lang ako sa kwarto. Napausal na lang po ako ng taimtim na dasal. Hanggang sa biglang nag-fade yung boses na naririnig ko. Akala ko po tapos na. Pero muli ko na naman itong narinig. This time, parang nasa labas na ito ng pintuan. Dahil gusto kong malaman kung sino talaga yon, tinapangan ko po ang sarili ko, Miss Anne. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Wala namang tao ah. Teka, ano to? Ba't may mga nagkalat na rosary beads sa sahig? Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam kung gaano kalaking kasalanan ang ginagawa nila. Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Sino yun? Muli ko pong nakita ang matandang babaeng nakaitim. Nasa pinakadulo po siya ng pasilyo. Malayo siya mula sa kinatatayuan ko. Nakatalikod siya, nakaluhod, at nakataas ang dalawang mga kamay.
Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Bakit siya umiiyak habang nagdarasal? Miss Anne, kumurap lang po ako. Pero nang muli ko po siyang tingnan, nakaharap na siya sa akin. Dahil madilim ay hindi ko pa rin gaanong maaninag ang mukha niya. Pero naglalakad po siya ng nakaluhod. At papalapit na siya ng papalapit sa akin. Anong ginagawa niya? Gusto kong tumakbo dahil sa takot, pero hindi ko magawa dahil parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Unti-unti ko rin pong naaninag ang kanyang mukha habang papalapit siya sa akin. Sobrang putla niya, na halos lumabas na ang ugat sa kanyang mukha. Nangingitim ang sulok ng kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang labi. At wala kang ibang makikita sa kanyang mga mata, kundi kulay puti. Tulong! Tulong! Mas lalo pa po akong natakot nang biglang bumilis ang kanyang galaw. Nakaluhod pa rin siya pero naglalakad na siya ng mas mabilis. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon pero takot na takot po talaga ako. Wala akong ibang nagawa kundi ang sumigaw ng sobrang lakas. Nabulabog po ang buong kabahayan dahil sa ginawa ko. Halos magkasabay po na dumating sina Yaya Sita, Emma at Leo. Pero kung kailan naman may mga kasama na ako, tsaka naman biglang naglaho na parang bula ang nakakatakot na matandang nakita ko kanina. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? May nakita kasi akong matandang babae dyan kanina. Nakakatakot ang mukha niya. Naglalakad siya ng nakaluhod. Imposible naman yata yung sinasabi mo, Iha. Sa tagal ko nang nakatira dito, wala pa naman ako nakikitang multo sa bahay na ito. Steph, sure ka ba talaga sa nakita mo? I don't know. Siguro pagod at masama lang talaga ang pakiramdam ko. Pasensya na sa storbo. Sinabi ko na lang yon dahil ayokong makakos ng issue sa clients ko. Pero Miss Anne, sigurado po ako sa nakita ko. Hindi ako namalikmata at hindi ko lang yun guni-guni. Pero nanahimik na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang. Total, hindi naman kami magtatagal doon. Babalik na rin kami sa Manila once nakausap na namin ang mama nila. Kinabukasan, umalis po sina Emma at Leo dahil may bibisitahin raw po silang kababata. Hindi na ako sumama dahil nahihiya ako at gusto ko rin pong magpahinga. Ang boring naman dito. Mahina na nga yung signal, wala pa akong ibang magawa. Iikutin ko na lang siguro tong buong bahay. Baka may makita pa akong interesting. Wow! May chapel pala dito sa likod ng bahay nila. Ang galing naman. Miss Anne, maliit lang ang kapilya at kagaya ng bahay nila, halatang luma na rin ito. Bukas po yon kung kaya kaagad akong pumasok.
Malinis sa loob. Halatang maayos ang pagkaka-maintain. Pumwesto ako sa gitna, lumuhod, at nakapikit na nagdasal. Natigilan po ako nang marinig ko na naman ang tinig na yon. Huminto ako sa pagdarasal at binuksan ang aking mga mata. Laking gulat ko po nang nakita ko na naman ang matandang nakaitim na blusa. Nasa pinakaharap siya ng altar at nakaluhod. Hindi nila sinasadyang Kinagabihan pagkatapos naming mag-dinner, tinanong ko sa kanila kung makakausap na ba namin ang mama nila. Sabi nila, oo raw, pagkatapos naming kumain. Kaya nagulat po ako nang sabay kaming pumunta sa chapel nung gabing yon. Hindi ko maintindihan kung bakit doon namin kakausapin ang mama nila, pwede namang sa loob ng bahay. As usual, hinayaan ko na naman yon at sumunod na lang ako kung anong gusto nila. Pagkapasok namin sa chapel, nandoon na si Yaya Sita. Saktong-sakto lang ang pagdating nyo. Kakatapos ko lang sindihan ng mga kandila. Bakit ang daming kandila dito? Anong meron? Emma? Leo? Akala ko ba kakausapin natin ang mama nyo? Kailangan natin ng mga kandilang to para makausap siya. Hindi ko maintindihan. Kailangan namin ng tulong mo. Ang totoong dahilan kung bakit ka namin kinuha as wedding planner at dinala dito ay dahil may third eye ka rin. Ano namang kinalaman ng third eye ko dito? Magsimula na tayo. Hawakan natin ang kamay ng isa't isa at gumawa ng isang maliit na bilog. Walang bibitaw. Maliwanag? Teka, ayoko. Hindi ko alam kung ano to. Tawagin natin ang kaluluwa ni Ma'am Clara. Kakausapin natin siya. Kaluluwa? Patay na siya? 5 years nang patay si Mama. Hindi niya matanggap ang relasyon namin ni Emma. Para sa kanya, isa tong malaking kasalanan. Tinawag niya pa nga kaming immoral eh. Mabait si Mama Clara nung nabubuhay pa siya. In fact, utang ko nga sa kanyang magandang buhay na na-experience ko growing up. Pero napaka-reliyosa niya. Matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Umiikot ang buhay niya sa kung ano ang nakasaad sa Biblia. Ang mahirap dito, kung ano ang interpretasyon niya sa mga nakasulat sa Biblia, yun na yun. Walang kahit na sinong pwedeng kumontra sa kanya. Mula pagkabata, pinaglingkod na ako ni Mama sa simbahan bilang isang sakristan. Active kami sa lahat ng church activities. Tinanim na niya sa isip ko na balang araw ay magiging isang pari ako. Ilang beses siyang pinagsabihan ni Papa na hayaan ako kung anong gusto kong maging paglaki ko. Pero nung namatay si Papa dahil sa sakit sa puso, wala nang nakapigil kay Mama na diktahan ang takbo ng buhay ko. Just imagine kung ano naging reaksyon niya nung nalaman niya tungkol sa relasyon namin. Dahil hindi namin pwedeng ipaalam sa kanya agad ang tungkol sa amin, sa loob ng maraming taon. Palihim kaming nakikita ni Leo sa mga sikretong lugar dito sa isla. Pero maliit lang ang islang to. Merong nakakita at kumalat ang katotohanan. Galit na galit si Mama. Araw-gabi niya kaming pinilit na lumuhod at magdasal dito sa mismong kapilyang to. Mas malaki ang galit niya kay Emma kasi sa tingin niya, si Emma ang sugo ng demonyo na siya raw ang pinadala ng kadiliman para hadlangan ng pagpapari ko. Kaya nung pinalayas siya si Emma, nagdesisyon ako sumama. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Nagtanan kayo? Labis na dinamdam ni Ma'am Clara ang ginawa ng dalawa niyang anak. Napuno siya ng kahihiyan.
Hindi niya na kayang lumabas ng bahay. Hindi na siya pumupunta sa simbahan. Ang ginawa lang niya ay nagkulong siya dito sa kapilya. Nakasarado ang pintuan at mga bintana. Madilim na madilim. Siya lang mag-isa. Nagdarasal, naglalakad ng nakaluhod. Sumisigaw at umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya raw ang lahat. Hindi niya raw napalaki ng tama ang kanyang mga anak. Mahal namin si Mama at hindi namin ginustong saktan siya. Kaya ayaw naming magpakasal ng walang basbas niya. Kailangan namin kausapin ang kaluluwa niya at ipaintindi sa kanya ang pagmamahala namin. Yung matandang babaeng nakaitim, siya ba ang kaluluwa ng mama niyo? Si Ma'am Clara na nga yun, sa nakalipas na mga taon mula noong namatay siya. Ilang beses na siyang nagparamdam dito. Lalo na dito sa loob ng kapilya. Dito siya namatay. Inuhaw at ginutom niya ang kanyang sarili sa walang tigil na pagdarasal hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. At namatay siya. Miss Anne, hindi ko lubos na mapaniwalaan ang mga sinabi nila. Yon ang unang beses na nakarinig ako ng ganong klaseng kwento. Siguro, wala na nga ako sa sarili ko noon. Basta namalayan ko na lang na magkakahawak na ang kamay namin. Nasa kaliwa ko si Leo. Nasa kanan ko naman si Emma. At kaharap ko naman si Yaya Sita. Gumawa kami ng isang maliit na bilog para isagawa ang ritual. Ipinikit namin ang aming mga mata. Sobrang tahimik ng paligid. Narinig ko ang mahinang paghampas ng hangin at mga kuliglig sa labas. Hanggang sa narinig ko na rin ang mahinang pagsasalita ni Yaya Sita. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Ni hindi ako sigurado kung ibang lengguwahe ang kinagamit niya. Para bang may binibitawan siyang tiyan na nakapangingilabot. Mga immoral! Makasalanan! Halos sabay na bumukas ang mga mata namin nang napansin naming nag-iba ang boses ni Yaya Sita. At napasingha po ako sa nakita ko. Nabitiwan ko ang kamay niya na Emma at Leo at napaatras ako sa takot. Nag-iba na rin kasi ang itsura ni Yaya Sita. Naging kamukha na niya ang matandang babaeng nakaitim na ilang beses nagpakita sa akin. Mama! Huwag mo akong tatawaging mama. Hindi kita anak. Wala akong immoral na anak! Ma! Tama na! Ma, bitawan mo si Emma, pakiusap. Ipagtatanggol mo na naman ang sugo ng kadiliman. Ano bang pinakain ng babaeng to sa'yo? Mamahal ko siya at hindi ko kayang pigilan ng nararamdaman ko. Maawa ka naman sa akin, sa amin. Nandito kami para hingin yung basbas niyo. Wala kayong makukuhang kahit na anong basbas mula sa akin. Hindi ko matatanggap ang pagmamahalan niyo. Dinala ko hanggang sa hukay ang pagkasuklam ko sa kasalanan yung dalawa. Kayo ang dahilan kung bakit ako namatay. Ha! Hindi ko na po naiintindihan ang nangyari. Ang gusto ko na lang ay makaalis sa lugar na yon.
Wala na akong pakialam kahit mawala sa akin ang una kong clients. Nawala na sa isip ko ang negosyo at pangarap ko. Nasa survival mode na ako noon, kaya mabilis akong tumakbo para lumabas ng Sabay kaming lumuhod ni na Emma at Leo sa harap ng altar. Pagkatapos noon ay tsaka naman lumuhod ang kanilang ina. Sa pinakaharap at itinaas ang dalawang mga kamay. Panginoon, kasama ko ngayon ang dalawa kong anak upang ihingi ng tawad ng kanilang kasalanan. Hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Patawarin niyo po sila at higit sa lahat, patawarin niyo po ako. Dahil nabigo ako, palakihin sila ng maayos. Ma, hindi niyo to kasalanan. Hindi rin po kasalanan ang pagpamahala namin. Tumahimik ka! Nagdarasal tayo! Ma, please. Pinapangako ko po, Panginoon, na sa gabing ito ay ako mismo ang puputol sa makasalanan nilang relasyon. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo, mabubuhay ang anak kong si Leo na naglilingkod sa inyo. Matutuloy ang pagpapari niya. Ilalayo ko siya sa babaeng sugo ng demonyo. Ayoko na! Ano ginagawa mo? Luhod! Pagod na akong magpadikta sa inyo, Ma. Buhay ko to. Kaya may karapatan ako magdesisyon kung anong gagawin ko sa sarili kong bahay. Isang malaking pagkakamali na tinawag ka pa namin. Dahil hanggang ngayon, sarado pa rin ang isip nyo. Emma, tumayo ka. Pero... Hindi natin kailangan ng basbas niya upang magpakasal. Kung kinakailangan, kakalimutan natin na naging parte siya ng buhay natin. Nilamon ka na nga ng demonyo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Leo! Leo! Ano nangyayari sa'yo? Leo, ano nangyayari sa'yo? Bigla na lang pong nahirapang huminga si Leo. Kaagad siyang sinaklolohan ni Emma. Samantala, nanatili akong nakaluhod at pinagmasdan lang ang nagaganap. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Ilang sandali lang ay naging maayos ulit ang paghinga ni Leo. Pero napansin namin na biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malamig. Parang may nag-iba sa kanya. Itigil mo na ang kaibangang ito, Clara. Javier, ikaw ba yan? Mga anak mo sila. Paano mo nagagawa to sa kanila? Papa? Kailangan kong ituwid ang mga pagkakamali nila. Alam mo ang pangarap ko para kay Leo. Hindi mo pwedeng diktahan ang anak natin. Buhay niya yan. Pwede ba, Clara? Itigil mo na to. Nasaan na ang mapagmahal na Clara na nakilala ko? Inalay mo ang buong buhay mo sa pagpapalaki sa kanila. Inaruga mo sila. Minahal. Kinalinga. Tapos ito ang gagawin mo ngayon? Hindi ikaw to. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Pagkatapos noon, ay bigla na lang bumagsak si Leo at nawala ng malay. Sa pagkakataong yon ay nagawa ko ng tumayo at sumaklolo. Panginoon, hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tama na po! Maawa po kayo, nakikiusap ako. Patawarin niyo ako. Itigil niyo na to! Mabilis po akong tumakbo para lapitan siya. Pero bumalik na po sa dati niyang itsura si Yaya Sita.
Nanghihina siya at halos hindi magawang idilat ang kanyang mga mata. Bumalik na rin po sa normal ang lahat. Nawala na ang malakas na hampas ng hangin. Nagising na rin si Leo, bagaman nanghihina pa rin. Nabalot kami ng kadiliman dahil nawala na ang sindi ng mga kandila dahil sa malakas na hangin kanina. Tapos na. Tapos na. Wala na magagawa si Mama para humadlang sa atin. Kakalimutan na natin ang lahat ng to. Sisimulan na tayo ng panibagong buhay. Steph, pasensya na nadamay ka pa dito. Hindi naman kasi namin inaasahan na aabot pala sa point na ito mangyayari. Patawarin mo kami. I'm sorry, pero hindi ko na itutuloy yung pagiging wedding planner ko sa kasal nyo. Masyadong komplikado eh. At saka, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung gusto ko pang maging involved sa inyo. Pero, I'm sorry, pero ayoko na. Tinalikuran ko na po sila at kinabukasan ay umuwi na ako. Ilang beses nila akong pinakiusapan at sinubukang pigilan. Pero wala na silang nagawa para baguhin ang isip ko. Iyon na rin po ang huling beses na nakita ko sila, Miss Anne. Wala na akong balita kung anong nangyari sa kanila ngayon. Pero sana ay masaya sila. Sana'y magkasama pa rin sila. At sana'y wala ng ibang nadamay sa magulo at nakakapangilabot nilang kwento. Sa ngayon po ay isa pa rin akong wedding planner. Hindi pa ganun kalaki ang business ko, pero unti-unti po itong lumalago kahit papaano. Masaya po ako na kumikita ako sa paggawa ng isang bagay na gustong-gusto ko. Isa po itong dream come true para sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwento ko. More power and God bless. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Joey J. Daon, Josh Fanyoga, Sharissa Parumog, Ray Lopez, Joanna Rose Rama, Joseph Manchos, Leonard Tungol, Jonah Villaruel, Iram, Inday Gracia. Magbabasa tayo ng pinakamagagandang comment mula kina Josh Fanyoga at Ann Fuentes. Sabi ni Josh, solid fan niyo po ako, Sir Jupiter, Miss Anne, Sir Wilmore, lahat na yata ng kwento na pakinggan ko na. Ganda kasi. Pa-shoutout po sana sa Fanyoga family at Hereliana family. Sana ma-shoutout po. Salamat. Aabangan ko po yan, Miss Anne, Sir Wilmore, and Sir Jupiter. Sabi naman ni Anne, oh, you know, ganda na naman ang kwento. Talagang walang panama. At ang gagaling ng mga narrator. Si Sir Jupiter, Sir Wilmore, Miss Anne, at sa lahat ng mga bumubuo sa KT at SB, salute po sa inyong lahat. More stories to come. Di nakakasawang pakinggan, nakakainip pag walang kwento. Kaya balik na lang ako sa napakinggan ko na. Salamat po.